GMA. Lalo pang dumarami ang sumusuporta sa GMA Election Advocacy Jingle na bilog na hugis itlog. May bilog na hugis itlog. May bilog na hugis. Tulad na lamang ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue na binisita ng sex bomb dancers. Nag-practice muna sila pagkatapos ng flag-raising ceremony kaninang umaga bago humaraw kasabay ng sex bomb. Nakikisa raw ang BIR sa atikain para sa isang maayos na eleksyon. Ayon sa ilang kawani, malaking tulong ang bilog na hugis itlog para gabayan ng mga nalilito pa sa automated election. Mga kapuso, ingat po lagi sa pagmamaneho. Sa Santa Rosa sa Laguna, nagsalpukan ng isang jeep at motorsiklo kaninang tanghali. Sa litratong ipinadala ni Willie Delim, agad tinulungan ng taong bayan ng mga nasaktan sa aksidente. Inaalam pa kung sino ang may sala. Sa mga gustong magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. El Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa edad ng 2, alam na ni Bimbim na siya'y kakaiba. Lalo na sa tuwing siya'y titingin sa salamin. Isinisisi ng kanyang magulang sa kagat ng lamok ang kanyang kalagayan. Ngunit ito nga ba ang tunay na dahilan? Tuwing mamamasada si Mang Ramel ng tricycle, hindi na mawaglit sa kanyang isip ang bunsong si Bimbim. Lumaki kasi ang anak na may bukol sa ilong. Madapuan siya ng lamok tapos nakagat. Yun pumula. Bago yun hindi na nawala, tuloy-tuloy na. Hanggang mga 2 linggo parang tag-iawat na siya. Yun, hanggang sa lumaki na. At dahil hindi sumasapat ang kita ng pamilya para maipagamot ang bata, isang sulat na may kalakip na panalangin ang naisipang gawin ng ina ni Bimbim. Sulat na tinugunan ng GMA Kapuso Foundation. Sa utos ng doktor, sumailalim si Bimbim sa CT scan para mabigyan linaw ang kanyang kalagayan. Base sa resulta, may bukol nga ang bata. Dermoid cyst ang tawag sa bukol. Actually, balat yan at saka ng bahagi ng balat ng ibang parte ng katawan niya. Most probably from the forehead or from the temporal area. Dapat kasi yan lumilihis pa gano'n, no? So, sa embryo, pumapasok pa gano'n. So, meron na nasasama na tissue doon na-embed. Cyst na nabuo sa unang 3 buwan ng sanggol. Sa sinapupunan, ayon kay Dr. Santos, nagkataon lang na napansin nila ang bukol matapos makagat ng lamok ang bata. It's not a cancer, it's not something debilitating. Kaya lang, kailangan alisin kasi minsan lumalaki rin yan. Hindi naiiwasan ang cyst na taglay ni Bimbim. Mapipigilan lang itong lumaki kung maooperahan sa lalong madaling panahon. Ayon po sa doktor, dahil walang nakitang koneksyon sa utak ang bukol ni Bimbim sa ilong, mas madali daw itong maaalis. Subalit, kailangan pa rin niya sumailalim sa iba pang mga pagsusuri para matiyak na malusog ang kanyang pangangatawan para sa operasyon. Sa mga nais tumulong kay Bimbim, magsadya po sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa aming mga bank account. Sa mga nais naman mag-donate gamit ang credit card, mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Diamante, nalunok ng isang aso sa Amerika. Aalamin natin ang lagay ng TV host na si Grace Lee matapos siyang maaksidente sa Korea pa man din.
Ang sagot ni Chris Aquino sa isyong kasiraan daw siya kay Senador Noynoy Aquino sa pagpapatuloy ng 24